Ladies and gentlemen, number 24. Minsan lang dumating sa buhay ang husay at talentong hahangaan sa buong mundo. So passion for the game of basketball. I love being around that. Thank you so much. Thanks for having me, and I'm always looking forward to coming back. I love it here. Kaya isa malaking kawalan ang biglaang pagpanaw ng 5-time NBA champion at kaisa-isang Black Mamba na si Kobe Bryant. Kasama ang 13 anyos niyang anak na si Gigi. Sa lahat na nagbigay pugay sa mag-ama at sa 7 kasama nila, tila may isang namukod-tangi. Malayo nang naabot ng mural na ito sa tenement sa West Bicutan, Taguig. We talk about the plan. Dinayo na rin ito ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero paano nga ba ito nagsimula? So we come out with this design. Actually, ang unang intention po namin, yung magbigay kami ng tribute, hindi namin alam na magiging viral siya. So, salamat din sa Panginoon, yung pagkakataon na ito na sa magandang intention namin na nalulungkot kami kasi mga basketball fanatic ang mga tao dito eh. Pero ito, hindi ito basta-basta mural sa isang court dahil ito pinag-usapan at pinuri sa buong mundo. Ito po yung pagkakataon na lahat po, siyempre galing po kami sa fiesta, January 26. Then, nung madaling araw, nagising kami na may balita na si Kobe at saka yung kanyang anak at saka 7 iba pa ay na-aksidente. So, nag-usap-usap kami sa GC. Nag-message si Leonard na sabi niya, "Oy, kita tayo sa court. Kung maaari mag-paint tayo." Isa pang malakas na sigawan para sa ating hari, the King, LeBron James! Make some noise for LeBron! Hindi itong unang beses na lumabas sa balita ang tenement. Binansagan na nga silang Tenement Famous Court, lalo na nung bumisita sa kanila ang isa sa mga hari ng NBA, si LeBron James. To bring LeBron James here, that's a dream come true. Smaller things that happened here was a dream come true. Paano nagsimula na ang tenement, isang tirahan ng mga low-income families, naging sikat ang kanyang basketball court? Umpisahan po natin sa 2014 nung una pa akong pumasok dito. Nagka-opportunity po ako na matulungan ang Nike maghanap ng mga locations para sa commercial nila. Okay. Isa sa po sa mga location na nadala ko po yung Nikes dito sa tenement, kung saan ito'y ginamit para sa commercial. Pag alis po nila, doon po ako nag-umpisa ng pag-stay dito at pag-develop at pag-alaga pa. Masasabing napamahal na rito si Mike Swift. Tubong Batangas, lumaki si Mike sa Amerika at umuwi ng Pilipinas para maging rapper. Isa siya sa mga naging instrumento kung bakit sumikat ang tenement sa Taguig. Alam niyo po, isa po sa mga rason kung bakit po ako napamahal dito is
2013, nag-organize ako ng Araneta Dreams hip-hop event sa Araneta Coliseum na nung panahong yun hindi pumutok. So financially, sobrang baon ako sa ilalim. Sobrang lungkot ko naman. Nung natuklasan ko po yung court na ito, dito ko na tutunan makuha yung inner peace ko. At saka nakita ko na bumaon ako, walang paki ang mga tao, naiwan ako ng mga hip-hop na sumikat, nagmumukmuk ako, you could say, almost to a depressed stage. When I found Tenement, parang nakita ko sila, underdog. Sino bang ano dito? Kumbaga, I can relate. Pareho tayong wala. Sarap bumangon nito na may kasabay na parehong galing sa wala. Di ko makakalimutan ng lahat ng ginawa mo. Nag-iisa lang si Kobe Bryant dito sa puso at isipan ng lahat ng mga Pilipino. Salamat at rest in peace sa inyo ng anak mo. Kasama ng mga taga-Tenement, tinupad ni Mike ang isa sa kanyang mga pangarap, ang maglunsad ng picnic games para sa mga kabataan. Isang tournament na may concert, naging paraan nito para makalikom ng pera para sa pagpapaayos ng tenement na dating nanganganib ng ipademolish. Energy of the basketball court. Tell me about that. Anong ibig sabihin mo pag sinabi mong the energy of the basketball court? Okay, the energy of this basketball court because it's central. So, umaga pa lang, makikita nyo na may naglalaro na agad dyan. Umulan o hindi, may naglalaro dyan. Hanggang gabi, kung hindi pa susuwayin o papatayin ang ilaw o kahit patay pang ilaw, naglalaro ang tao dyan. Pag may problema mga tao, sa baba ang mga yung pupunta, pagpapapawis. The strength of that court is because that's the first thing you see once you step out your room. Makikita nyo agad. Central place talaga yan. So, iba talaga po yung init na lumalabas dyan sa court na yan. Simula pa noong 2010, sunod-sunod na mga eviction notice sa mahigit 1,000 pamilyang nakatira rito. Pero ang pagbabago ng mukha ng tenement sa mga nakalipas sa taon ang siyang tila nagsalba rito. Every court can dream, ika nga. Ito ang mensaheng nais ikalat ni Mike kasama ang mga artist na sina Maya Karandang. Sinimulan nila ang account na Pinoy Hoops. Ang kanilang mga obra hindi lang nagbigay kulay sa tenement, kundi nagpahaba pa sa buhay nito. Ito po sa pangyayaring ito, nakita namin na yung court po pala or wall, pwedeng maging sentro ng message. Na kung yung message na yun na hindi lang natin nadadaanan na basketball yung lugar, kundi magiging ano siya, magiging parang bulletin siya, magiging billboard siya ng kung anong gusto nating iparating sa tao, tsaka sa mundo. Ito po, salamat po nakarating po kay sa mga taga iba't ibang lugar. At nakapagbigay ng mensahe sa kanila. Ngayon, ang tenement na rin na naging bagong tirahan ni Jerry. Miyembro ng bagong buong grupo na Tenement Visual Artists. Tubong Palawan si Jerry. Sa Palawan po kasi before, ilan lang yung mga artists. So, nagkaroon po ng na-elitize yung mga artists. So, yung mga common at saka mga ultimo na artists, ordinary, hindi sila napabilang sa mga prominent artists. So nagkaroon po ako ng advocacy na bigyan sila ng chance. So bumuo po ako ng grupo na walang limit. Ibig sabihin, magaling ka, hindi ka magaling, nag-aaral ka pa lang. So pag gusto mong maging part nito, magiging part ka. So nabuo po yung Palawan Visual Artist. So the same thing din dito po, yung advocacy ko na yun, na sa mentality na mayroon si Kobe na gusto niya i-share, gusto niyang i-develop yung the best pa niya, yun po yung nagtulak din sa akin na gawin din po yung gano'n. Hindi naging madali ang buhay ni Jerry sa Palawan. Nagkahiwalay sila ng kanyang asawa at nasangkot pa siya sa away sa lupa. Kaya dito na siya sa Maynila tumakbo.
Kaya ngayon ko rin po na-realize na siguro may purpose talaga na nangyari po ito. Kasi nung mangyari po ito yung pinaka-down ng buhay ko. Kasi nung nag-stay po ako dyan sa 6th floor, ito po yung time na galing ako sa pinakamalaking problema ng buhay. Kaya nga pumunta ako ng Manila para mag-explore, maghanap ng paraan na ma-revive ko yung buhay ko, yung art. Then dumating yung pagkakataon na ito na maipinta ko ito. Kasama ng Tenement Visual Artist, tulong-tulong kami dito na mabuo. Then yung resulta niya, nagkaroon ng nag-viral ito. Then na-revive ulit. Na-resurrect. Para kay Jerry, masasabing ang Tenement naman ang nagsalba sa kanya. Ito yon. Ito po ay halos sira na po ito kasi nabiyak na po ito. Tapos balik ko yung napigtas na po yung ilong, tainga. So halos deformed na po siya. So nagkaroon po kami ng decision dito, plano. Sabi ko, sige, anuhin ko po yan, i-renovate. So voluntary lang yun, yung grupo na yan ng Tenement para dito. Bago nangyari ang pagpanaw ni Kobe, isa sa mga unang proyekto ng Tenement Visual Artists ang pag-restore sa monumentong ito ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. Panahon pa pala ni Macapagal ang Western Bicutan Tenement. At bagamat pansamantala nilang nalampasan ang banta ng eviction, may isang pangunahing pangailangan na wala sila. Kuya, matanong kita, kailan pa walang tubig dito sa tenement? Actually, siya hindi naman po nawalan. Meron po kaso iniigip po. Sa No, baba I po. mean, yung tubig sa gripo. Tubig na tumutulo sa mga gripo. Mga 80s po wala na yun. 1980s pa, wala na. Para Bali, mahirap. ang ginagawa po namin, noong una, nag-iigip po kami sa Malugay. Minsan po dito sa may dating barangay, may Kanya-kanyang igib, Apo. ibig sabihin. ang nangyari. May mga tangke naman, may mga linya naman ng tubig. Bakit walang tumutulo sa mga gripo Kasi natin? yung nga pong ano namin sa waterboard, ang kuha nila, bakit hindi nila mapakyat? Pwede naman pong pakyatin yung ano. Oo. Bali, ang katwiran po rin nung nagkaroon tayo ng krisis sa tubig, sabi nila may hina daw po yung pressure ng tubig. Dalawa sa pinakamalalaking pangalan sa larangan ng basketball ang nag-iwan ng kanilang marka dito sa Tenement. Pero hindi pa tapos ang laban. Hindi may pagkakaila ang papel na ginampanan ng basketball sa buhay dito sa Tenement. Nakilala na natin ang influencer at maging ang mga artists. Oras na para makilala ang mga player. May kasabihan na walang nagtatagumpay mag-isa. Kailangan may maniwala sa'yo at sumuporta. Sa Tenement famous court ng West Bicutan sa Taguig, ang taong yon ay si Coach Eddie Barbuena. Itinatag niya ang isang libreng basketball clinic na tinawag niyang Humblers. Hango sa mga salitang humble at ballers, mga mapagpakumbabang atleta. Ang basketball, alam natin, sport. No? Parang hindi lang siya sport para sa'yo at para sa mga batang ito. Opo. Sa akin kasi, ang sports po kasi is given yan eh. Talent yan na pinahiram sa atin ng Diyos na may kapal. Ang kailangan lang po natin, i-develop natin sila. Tapos magamit din nila as well sa pag-aaral nila na makakuha sila ng scholarship po, na libre po. Ang basketball, paraan para sa kanila na magkaroon ng oportunidad, magkaroon ng pagkakataong sa mas magandang buhay. Ganun ba tingin mo? Sa paligid po namin is karamihan squatters po eh. So yung mga parents po nila ay walang kakayanan. Yung talent nila sa basketball po, nagagamit nila para po sa kanilang future na hindi natin masabi kung umangat sila
ng mga commercial basketball league first bago sila matungtong sa PBA po. Katulad ng mga bata rito, maliit pa lang si Coach Eddie. Mahilig na siya sa basketball. Nagsumikap siyang sanay ng sarili at pag-aralan ng laro. At sa huli, nakasali rin siya sa Commercial Basketball League bilang manlalaro ng team na Forward Taguig na pinamunuan ng dating PBA player na si Boy Beats Victoria. Kahit sinong bata maski tagalabas ang tenement, mula edad 8 pataas, pwedeng sumali rito. Libre ang training sa handballers. Pero hindi pag-dribble o pag-shoot ang unang leksyon ni coach sa mga bata, kundi respeto. Isang leksyong nais niyang dalhin ng mga bata hanggang sa labas ng court. Anong ibig sabihin sa'yo ng Liga ng Pag-asa ang basketball? Ang Liga ng Pag-asa ay nagiging source ng pagbabago ng isang tao. Umigigit sa liat sa pamumuhay nila. So, pag sila po ay nag-focus sa gusto nilang mangyari sa buhay nila at iiwas ang kanilang mga sarili sa mga ipinagbabawal na gamot, magagawa po nila ng tama yun. So, yung Liga, Yung basketball, yung basketball or basketball league na nangyayari po sa buhay nila is nagiging pag-asa sa kanila hanggang sa kanilang paglaki. Ang ibang estudyante ni Coach Eddie galing pa sa malayong probinsya, tulad ni Erich ng tubong Ilocos Norte. Kinukop siya ng kanyang lola na taga rito para makagaan sa gastusin ng kanilang pamilya sa probinsya. Sa paaralan sa Ilocos, isa siyang gymnast. Ngayon, matapos mayaya ng pinsan, ang naging interes niya, basketball naman. Pero maliban daw doon, Erich, nakapasok ka daw ng scholarship, tama ba? Thank you po kasi pinasok po ako sa private. First time ko po kasi mag-private. Sa tingin mo ba yung basketball, matutulungan ka rin niya mabago yung buhay mo? Opo, kasi siya yung nagpapaligaya ng buhay. Happy birthday Happy birthday Birthday mo Hindi namin alam, kaarawan pala ni Erich nung araw na nakilala namin siya. Sa edad na 13 anyos at bagong pasok bilang scholar, puno ng pag-asa ng mas magandang bukas si Erich. Yun ay kung hindi maging balakid ang kanyang iniinda. Nabanggit mo na sa akin na lumiligaya ka. Pero ano pa yung, pag naglalaro ka ng basketball, ano yung pakiramdam mo? Yung nakakaalis po ng stress. Pero mahirap po kasi may arrhythmia po. So paano yan? Paano ka maglalaro? Kung may arrhythmia ka? Pagpapatuloy ko lang. Tutuloy mo lang. Hindi ba delikado sa'yo yun? Inaano po ako ng advisor ko tuwing may event po sa amin. Na? Yung like mass PE po. Pinagbawalan po ako yung running. Pero ikaw, hindi mo iniisip yung posibleng may danger sa'yo yan? Yung arrhythmia mo na patuloy ka maglalaro ng basketball? Hindi na po. So anong balak mo? Tuloy lang ang paglalaro ng basketball? Bakit? Para makapunta po ko sa varsity. Para mag-proud po yung pamilya ko sa akin. Batang tenement din si John Agdepa. Dito na siya ipinanganak at lumaki. Kwento ni John, dekada 70 pa lang, sikat na ang basketball dito. 70. So, ang buhay sa tenement, talagang kung makikita naman niyo sa location, talagang itong project kasi ng tenement, for the poor talaga, for the poor. So, majority dito, expected natin may hirap. So, father ko is a jeepney driver and then my mom during that time sa barangay para makapag part-time, pero basically housewife. So, hindi kami ganun ka well off. Masasabi ko na medyo hard up. Ayan, sige, punta tayo doon. Yung basketball, parte ng buhay nyo dito sa tenement. Kayo mga kabataan nun. Yes, sabaga sa pagkain ng Pinoy, rice siya. Staple food. Basketball talaga. Staple everywhere. sport.
ito naman, ito makikita may mga pipes na yan. Oo. Ginagawa namin basketball ring yan. Ito mga tubo na yan. Oo, tennis ball. Ayan. Kaya hindi kami maubusan ng ring dito eh. Sa kahit anong karera, kailangan ng sipag at tiyaga para mapayaman ang angking galing. Ngunit may mga pagkakataong hindi ito sapat. Naging varsity player ka ba? No. Unfortunately, no. Kasi nga, alam na natin realistic sa basketball eh. Kailangan doon may background ka ng mga parents mo or alam na natin yun. Tsaka yung height. Kasi during that time, particular sila sa height. Dahil during that time, struggle yung sa team ng Mapua eh. Kaya lumabas yung NCAA, ano? So wala. Noon talagang walang chance. Tsaka mas maraming magagaling talaga. Hindi man siya nakasali sa big league, nakahanap naman siya ng ibang mga liga kung saan nailabas niya ang kanyang talento at pagmamahal sa basketball. So, okay. Naglaro ka. Naging, sabihin na natin talagang addict ka sa basketball. Yes. Parte ng buhay mo basketball sa araw-araw. Naging magaling ka ba basketball player? Okay lang. Sige. Humbly saying, fortunately, nakakuha naman ako ng 3 MVPs during mga paglaro ko. So, isa ka sa mga malupit dito, ha? Hindi mo na, okay lang. So, isa ka sa mga malupit maglaro dito ng mga panahon na yan. Siguro. Okay, sige. Marami, nabanggit mo, medyo hard up na, medyo hirap sa buhay. Paano ka nakapag-college o paano ka nakapag-aral, basically, sa tulong ng basketball? During elementary kasi, siguro, laro-laro, addict mode eh. Babad talaga sa court. Doon ako nakakaranas na naman nagbibigay ng rubber shoes, mag-sponsor. Until such time, may mga token na, allowances. Doon ako kahit pa paano, I should say, makakatulong ng bahagya sa parents ko. Sige, kwento mo nga sa akin, when was the first time na nakakuha ka ng kahit magkanong halaga dahil sa paglalaro? I think, yung hindi mo makakalimutan na around nabigay mo 12 years old. Okay. No, that was the first time na ako nagbayad ng Meralco bill namin. Sa tulong ng mga allowance na nakuha niya sa mga liga, nakapagtapos sa mechanical engineering sa Mapua si John. Ngayon, pamilyado na siya. At may sarili ng tirahan sa labas ng tenement. Tinuloy mo pa rin ba basketball kahit nagtrabaho? Yeah, actually, parang passion na kasi. Sa akin, passion basketball. Mga 20s ako. Nag-start na rin ako magpaliga on my own. May mga team, may committee. So, at that early age, nagpapaliga na ako kasi ganun ko kumahal ng basketball eh. Parang masasabi ba natin it's your way of giving back to basketball? Yeah, para marami kasi mga talents eh. Parang marami magagaling dyan na hindi lang umuusbong pa or baka nahihiya lang, hindi lang natatap. Parang sa alphabet na A to Z, baka hindi mo lang napipindot sa piano yung parang something like that. Marami. Baka may matulungan din through basketball. Maging si John, hindi sukat akalain na sisikat sa buong mundo ang kanilang munting court. Do you feel a certain sense of pride? How do you feel na yan? Yes, oo. Kasi actually ako talagang mesmerized ako talagang. Actually, parang na-stun nga ako nung nabalitaan ko ito. During our time, walang ganyan. Yung bumisita lang sa amin si Dodot Jaworski, masaya na kami. O si Jawo, pinapangarap namin yung bata kami dahil wala hindi masyadong attainment tsaka ganito. Pero ngayon, ito talagang dumating si, naalala ko si Paul George, si Clarkson, tapos yan may Lebron, tapos may Kobe, tapos napapanood sa ibang mga channel internationally. Parang very proud. Binubuo pa lang ang mural ni Kobe at Gigi nung una kaming bumisita sa tenement. Ngayon, sa huling araw namin rito, masasaksihan namin ang pagsasara ng kanilang pagbibigay pugay. Ilang beses ang nagbago ang mukha ng court dito sa Western Bicutan sa Taguig. Pero sa dami ng kamay na dumaan dito at sa dami ng mukhang naipinta, ito marahil ang isa sa pinaka-espesyal. Kaya ang obra, inililipat nila ngayon sa canvas.
gusto rin po namin matulungan through art. Maibalik po itong court, naging malaking utang na loob namin sa bagay na ito. Gusto rin namin ibalik yung blessing para sa tenement. Ang mahigit 20 tribute para kay Kobe Bryant na gawa ng mga volunteer. Siya ngayong inaasahang makakalikom ng pera para maayos ang problema sa tubig ng tenement. Narito kami noong unang araw ng pagbuo ng makasaysayang mural. Sa pagyao ng ating iniidolong si Kobe at ng kanyang pinakamahal. At narito rin kami sa huling araw nito. Salamat sa pagiging inspirasyon. Baunin mo ang pagmamahal ng buong sambayanang Pilipino. Umayo ka ng mapayapa. Salamat, Kobe. So yung court na ito is the mother and father of all the courts that I've granted dreams for. Or lahat ng nabasbasa namin ng magandang at libreng pintura o event at sapatos ng mga pamigay is because ito yung parent nun. That's why I treat this court holy, sacred. Mike, yung tingin mo sa court, hindi lang court, no? Hindi lang siya laruan, hindi lang siya, a plain structure with, 2 backboards and basketball rings. I look at the basketball court and the building as a whole as a representation of our country. Pilipinas ang tingin ko sa tenement building. Sinabi kong Pilipinas, kung mag-e-effort ang isa na naging 2, na naging 3, na dumami, na lumilinis na yan ang kailangan ng buong Pilipinas. At ang court ang susi doon. At ang court ang susi, hindi naman sa buong Pilipinas, para ma-inspira ang mga tao na masabing posible magbago ang buong Pilipinas. So, kasi, ang natutunan ko naman kasi, pagka naglaro ka ng basketball, kasi basketball is not winning the game. It's how you play the game. Marahil ang totoong liga ng pag-asa ay binubuo ng mga manlalaro na hindi basta sariling iniisip. Kundi ang kapakanan ng iba. Ito siguro ang susi para makamit ang tunay na tagumpay. Mula sa tenement sa Taguig, ako po si Ivan Mayrina at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.